Lahat naman siguro kayo pamilyar sa puting van na nangunguha ng mga tao, di ba? Sabi-sabi lang yan? O totoo ba? Sabi ng iba, pag nakuha ka ng puting van, di ka na makikita ulit dahil nasa kamay ka na ng mga sindikato. At gagamitin ka nila para manlimos. Pwede rin. Pero luma na yan. Wala dyan ng pera. Sasabihin ko sa inyo kung anong ginagawa namin sa mga taong kinukuha namin gamit ang puting van. Ako si Erwin. 29 na taon na akong namubuhay sa mundong to. Pero parang mas matagal na dahil sa bigat ng konsensyang araw-araw kong pasan. Dati akong mekaniko sa isang maliit na talyer sa Maynila. Ngayon, driver na ako ng puting van na walang sino mang gugustuhing masakyan. Ang trabaho ko hindi komplikado. Magmaneho, dumampot, magdala. Pero ang bawat biyahe ay may pasan-pasan na kasalanan. Mga lihim na hindi ko maibunyag kahit sa sarili ko. Nung gabing yon, bumubuhos ang ulan. Nakaparada kami, sakay ng puting van sa gilid ng kalsada sa Quezon City. Malapit sa isang eskinita na puno ng mga bar at tambayan ng mga call center agents. Isang lugar na madalas namin gawing hotspot. Erwin, may target, bulong ni Lando. Siya ang kasama ko sa gawain ito. Siya ang taga-karga. Malaki ang katawan ni Lando, buong loob, walang takot, at tila wala ring puso. Sa loob ng van, hawak niya ang isang panyo na basang-basa ng pampatulog. Tumingin ako sa tapat ng salamin. May nakita akong babae na mga 20 anyos siguro. Naka-uniforme ng pang fast food chain at basang-basa sa ulan. Nagmamadali siyang naglalakad. Mukhang pagod na galing sa trabaho. Sige, sa kaliwa. Dahan-dahan lang, utos ni Lando. Tumigil ako sa harap ng isang tindahan na sarado na. Walang ibang tao. Tumawid ang babae sa kalsada, halos katapat ng van. Tumigil siya saglit sa tindahan para sumilong. Siguro'y naghihintay siya na tumigil ang ulan. Sige na, sabi ko kay Lando. Tumango siya at marahan niyang binuksan ang sliding door ng van. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan. Mabilis siyang kumilos. Hinablot niya ang babae, tinakpan ng panyo yung mukha nito at mabilis na ipinasok sa loob ng van. Nagpumiglas ang biktima pero wala siyang laban sa lakas ni Lando. Sa ilang segundo, tulog na siya. Pagdating namin sa safe house, sinalubong kami ni Mang Dado. Siya ang leader namin. Malaki ang katawan ni Mang Dado. Malumanay magsalita, pero alam mong puno ng karahasan ang kanyang puso. Si Mang Dado ang may mga kontak sa mga middleman na humahanap ng mga tao na nangangailangan ng pang-organ transplant. Bagong puso, bagong mata, bagong atay, makakakuha ka nito kay Mang Dado para sa tamang presyo. Akala mo, palengke lang at karne lang ang kanyang paninda.
Maganda nakuha niyo ngayon, Erwin, sabi ni Mang Dado, habang sinusuri ang walang malay na babae. Nakatingin siya rito na parang hindi tao yung nakikita niya, kundi isang piraso ng karne na kailangan ni proseso. Dinala namin ang babae sa loob. Sa gitna ng silid, naroon ang lamesang bakal na puno ng mga surgical tools. Ang liwanag ng bumbilyang nag-iisa sa kisame ang nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto. Ang lamig ng paligid ay mas lalong nagpapakilabot sa akin tuwing pumapasok ako dito. Dumating si Doc, ang dating doktor na nawalan ng lisensya dahil sa illegal na gawain. Siya ang gumagawa ng lahat ng marahas na operasyon. Tahimik siyang nagsimula. Kinuha niya ang scalpel at sinimulan ng ginagawa niyang trabaho. Hindi ko kayang tumingin. Pero naririnig ko ang lahat. Ang pagkalansing ng mga bakal, ang tunog ng laman na binubuksan at kinakalkal. Tumayo ako sa sulok at pilit nilulunod ang konsensya ko sa tunog ng ulan sa labas. Matapos ang ilang oras, natapos na ang opera, tawag ni Doc. Erwin, tulungan mo nga akong buhatin to palabas. Hindi na babae ang tawag sa kanya. Isa na siyang malamig na katawan, puno ng tahi, balot ng dugo. Tumulong ako habang dala-dala ang mabigat na pakiramdam sa dibdib. Sa likod ng bahay, naghihintay ang hukay na hinanda ni Lando. Sa ilalim ng ulan, binaba namin ang katawan sa loob ng hukay. Walang salita, walang emosyon, isang trabaho na paulit-ulit naming ginagawa. Kinabukasan, inabot ni Mang Dado ang makapal na sobre na puno ng pera. Maghanda ka mamaya, Erwin. May susunod pa, sabi niya. Tumango lang ako. Pero habang hawak ko ang sobre, nararamdaman kong parang dumodoble ang bigat ng bawat piso. Sa bawat gabi, hindi ako makatulog. Ang mga mukha ng biktima, ang mga sigaw na hindi naririnig, ang takot sa kanilang muka, lahat yon paulit-ulit na bumabalik sa akin. Pero kahit ganon, kinabukasan, papasok ulit ako sa puting van, magmamaneho at maghahanap ng susunod na biktima. Dahil sa mundong ito, ang buhay ay parang karera. Ang mahalaga lang ay kung gaano ka kabilis tumakbo at kung paano mo tatakasan ng mga halimaw na tulad ko. At kung mabagal ka, baka ikaw ang susunod na laman ng puting van.